Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay, so kahit busy ang lahat, so sinadya talaga nating gumawa ng video. So yun no, ngayon ay end of the year, then bukas ay bagong taon na. So Happy New Year sa inyong lahat, and sana ay sa taong ito tayo ay mayroong magandang kinabukasan. Okay, so Happy New Year sa lahat and God bless. Ginawa kong video ito mga kabarya kasi doon sa mga comment sa una nating mga video ay napakarami yung nagtatanong. Mayroong nagtatanong na bakit daw walang bumibili sa kanilang mga barya, hindi naman daw nila pwede maibenta. So ngayon, ang tanong, bakit nga ba na hindi mo maibenta ang iyong mga barya? So bibigyan ko kayo ng ilang mga tip kung bakit at ilang mga kunting sagot dyan sa mga tanong nila kung bakit nga hindi mabinta or walang bumibili sa inyong mga barya. So gagamit tayo ng isang barya tulad nitong 5 piso na BSP. So itong sa video, kung makikita nyo ay marami akong nilagay na 5 piso dito. So ito ay iba't ibang mga taon. Kung matatandaan nyo, ang 5 piso ay napakarami. Nagmula ito sa 1995 hanggang 2017. So sa dami ng ginawang mga 5 piso mga kabarya, marami din ang pwede mong mabinta. O ano lamang yung mga 5 piso na pwede mong maibinta dito. Kasi nga sa rami ng mintage nitong mga 5 piso, so ito yung pinakamarami no na ginawa sa kasaysayan ng mga barya ng Pilipinas, itong 5 piso na BSP. So marami din ang may hawak. Kaya ang dapat mong ibinta dito is yung mahirap hanapin. Yung kumbaga hindi nahawakan ng ibang tao, hindi nahawakan ng mga kolektor at hindi pa nahawakan ng mga naghahanap. So kaya nga naghahanap kasi walang hawak. Okay? So ang mga 5 piso na ito ay napakarami. So may mga 5 piso tayong natawag natin na common na gawa ng BSP at may mga 5 piso naman tayo na common din na gawa ng RCM. So ano ba yung RCM? Royal Canadian Mint. So yun ay ginawa sa Canada. Yun yung mga 5 piso na walang mint mark. Ang 5 piso na may mint mark, yun ay ginawa dito sa BSP Philippines. So meron siyang mint mark. Makikita nyo meron siyang baybayin na tatak sa baba ng balikat. Okay? So yan yung tinatawag na mint mark. So ngayon, ano-ano nga ba yung itong mga 5 piso na pwede nating mapakinabangan? Kasi nga ang sabi ko kanina is napakarami itong 5 piso na mintage. So lahat na tao ay may hawak na nito. Kaya hindi na pwede na bumili pa sila kasi nga may hawak na sila. So ano yung mga hindi nila hawak? At yun ay ating hahanapin. Yun ang pwede nating ibinta sa mga kolektor at sa mga iba't ibang mga bumibili ng mga barya. So ito yung mga taon na kailangan nating hawakan or hanapin para may bumibili sa ating mga naipong mga barya. Okay? So sinasabi ko na kanina na ang 5 piso ay nagmula sa 1995 hanggang 2017. So napakarami talaga mga kabarya. So ngayon, ito yung mga 5 piso na kailangan nating hanapin para pwede maibenta. Yung una dito mga kabarya is yung year 1995. So bakit na isama natin itong 1995 na hindi naman ito hard to find? So kung tutuusin natin, ito ay kasama na dito sa common kasi nasa 6% yung kanyang frequency. So ang 1995 ay ang pinakaunang ginawa nitong BSP series na 5 piso. Kaya isa ito sa tinatawag natin na rareness na ngayon. Kahit na ito ay umiikot-ikot pa sa circulation, pero matatawag na natin siya na rare. So ang presyo nito is mababa lamang, pero binibili ito ng 150 pesos yung uncirculated. So pwede nyo yang ipunin para maibenta. Then ang 1996. Itong 1996 naman is common, yung ginawa ng BSP. So napakarami din no. Meron siyang 7%. So ang 1996 na ginawa ng BSP, ito yung 1996 na may mint mark. So common ito mga kabarya, kaya hindi na natin masyado ipunin yan. Ang ipunin natin is yung 1996 na
walang mint mark yung ginawa ng RCM. So ilang piraso lamang yon yung ginawa ng RCM. Yani man yung kanyang frequency dito sa record ni Numista ay napalitan nitong mayroong mint mark. So kasi sa sobrang kunti ng ginawa ay isa na siya sa hard to find. So yun ang pwede mong kolektahin na pangalawa, yung 1996 na no mint mark. So yan tandaan yung mga kabarya, yung mga mint mark, yun ay mga importante na detalye nitong mga barya na ating pinag-uusapan. So bibilisan natin to kasi ating oras ay sobrang taas na sa video. At ang 1998 naman na may mint mark. So yun naman ang kaibahan dito sa 1998 kasi ang hinahanap natin ay may mint mark. Sa 1996 walang mint mark, sa 1998 may mint mark. So ito ay hard to find, 1.8% lamang yung kanyang frequency. Kaya ito yung isa sa mga maganda na makita mo mga kabarya para maibenta. So isa pa yung 1999 na BSP. So marami din yon pero pwede yung kolektahin. Then ang year 2000. So hard to find din itong year 2000, ilang piraso lang to, 0.8% lamang yung kanyang frequency. So binibili namin ito sa 150 to 300 ang isang piraso. So ito ring pinaka hard to find natin na ang pinakamahal sa 5 pesos, itong BSP na 2006. So 2006 ay pinaka hard to find. So 3% lamang yung kanyang frequency. Ibig sabihin napakaliit lang ng mintage nito. Kunti lang talaga yung ginawa kaya hard to find. So ito yung binibili ng 3,000 pataas ang genuine nga version. Okay? So ang sunod is yung 2009 na reverse 3. So isa din yun sa hard to find kaya pwede mo ring ipunin. So ang 2009 na reverse 3 ay napakaraming makita mo dyan na parang reverse 3 na 2009 pero iba yung totoong reverse 3 na 2009. Kaya yun yung pwede mong ipunin para maibenta. Then ang 2009 na reverse 4, so isa din yun sa mga hard to find. Saka yung 2011 na reverse 3, so hard to find din. At meron pang 2015 na reverse 2. So bihira talaga ito mga kabarya yung 2015 na reverse 2. Kaya isa ito sa pinaka hard to find din na pwede nating mapakinabangan. So 2016 isa din sa semi hard to find. Pwede mo rin ipunin itong mga kabarya itong reverse 3 na 2016. Then ang isa sa hard to find na ating laging binibili is itong 2017 na BSP series hard to find reverse 3. So din to sa tinatawag natin na hard to find kasi napakaliit din ang kanyang frequency. 1.7% lamang yung kanyang frequency. Okay, so yan yung mga barya na dapat nating ipunin para ating mapakinabangan. So doon sa mga nagtatanong, ito yung dahilan kung bakit yung inyong mga barya ay hindi nabibili kasi hindi yon ang mga hinahanap ng ating mga buyer at collector. So ang hinahanap is yung hindi nila hawak. So doon sa mga common na 5 pesos na hawak nyo ay sa totoo lang hindi yon mabinta kasi common. Napakarami yan. So kung may hawak kayong 10 ganyan, siguro malamang ang hawak ng kolektor ay 100 piraso. Kaya hindi na pwede yun na bilhin pa ng kolektor. Okay, so sana ay panoorin nyo ang video ito at malaman nyo kung ano yung dahilan kung bakit hindi nabinta yung inyong mga barya at walang bumibili. So doon sa mga may mga barya na rare, hard to find, error, so pwede nyo akong i-message sa baba ng ating video para ating pag-usapan. At kung napakalaki ng halaga ng inyong mga barya ay ibigay ko kayo sa legit na mga big time collector. Okay, so magandang araw sa lahat and Happy New Year. God bless.